Habang nakahiga ako sa mesa ng operasyon, narinig ko ang isang bulong na nagpalamig sa aking buong katawan. Sinabi ni Dr. Villaroman sa nurse, "Ibigay mo ang sobreng ito sa asawa niya. Siguraduhin mong hinding-hindi niya ito makikita." Ang sobre, ang asawa ko, ang lihim na iyon. Kahit na kumakabog ang aking dibdib sa takot, nanatili akong tahimik. Nagkunwari akong walang malay sa ilalim ng anesthesia. Pinakinggan ko ang bawat salita. Pinag-aralan ko ang bawat kilos nila. Sa gitna ng aking pagkukunwari, doon ko napagtanto na ang aming 25 taon na pagsasama ay isa palang malaking kasinungalingan. Makalipas ang 30 minuto, natuklasan ko ang laman ng sobreng iyon. Ang katotohanan ay nakakagimbal. Agad akong nag-impake at lumayas ng Maynila ng gabi ring iyon. Naiwan silang naguguluhan. Habang ang madilim nilang plano ay nagsisimula ng gumuho, bago ko ibunyag sa inyo ang masakit na katotohanan ito, maaari nyo bang sabihin sa akin kung nasaan kayo ngayon? Paki-comment ang inyong lungsod o probinsya at kung anong oras na sa inyong lugar. Gusto ko lang maramdaman na may nakikinig sa kwento ng isang matandang ama na pinagtaksilan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa edad kong 54, akala ko ay wala na akong mahihiling pa sa buhay. Akala ko ay nabasa ko na ang lahat ng pahina ng aking kapalaran. 25 taon akong kasal kay Corazon. Mayroon kaming isang anak, si Cristina, na nasa huling taon na sa pag-aaral ng abogasya sa UP Diliman. At siyempre, nariyan ang Reyes Development Corporation. Ito ang kumpanyang sinimulan ng aking lolo, pinalago ng aking ama, at ngayon ay pinamamahalaan ko. Akala ko ay maayos na ang lahat. Akala ko ay kilala ko ang lahat ng tao sa paligid ko. Maling-mali pala ako, maling-mali. Ang Reyes Development Corporation ay hindi lang basta negosyo para sa akin. Ito ay bahagi na ng aking dugo. 3 henerasyon ng pamilya Reyes ang nagsumikap upang makatulong sa pagbuo ng Metro Manila. Bawat gusali na itinayo namin, bawat proyekto sa Makati o sa Quezon City ay simbolo ng aming katapatan. Nang manahin ko ang kumpanya, makalipas ang pagkamatay ng aking ama noong 1999, alam ko kung anong klaseng lalaki ang gusto kong maging. Gusto kong maging katulad ni Papa. Isang lalaking matatag, isang lalaking maaasahan, isang lalaking may isang salita. Nakilala ko si Corazon sa isang charity gala noong Pebrero ng taon ding iyon. Pebrero ng taong 1900, 1900. Siya ay 25 taong gulang pa lamang noon. Nagtatrabaho siya bilang isang event coordinator. Bago pa lamang siya sa Maynila. Ako naman ay 29 na taong gulang. Bagong upo ako bilang pinuno ng kumpanya. Noon ay ramdam ko ang labis na pangungulila dahil sa pagkawala ng aking ama. Sa gitna ng aking kalungkutan, dumating si Corazon. Siya ay napakaganda. Napakaamo ng kanyang mukha. Tila ba interesado siya sa lahat ng sinasabi ko. Ikinasal kami noong Nobyembre ng taon ding iyon. Mabilis ang lahat. Masyadong mabilis, kung iisipin ko ngayon. Pagkalipas ng 2 taon, isinilang si Cristina, ang aming prinsesa. Sa loob ng 25 taon, naniwala ako na nakabuo kami ng isang matibay na tahanan. Nakita ko ang pag-unlad ni Corazon. Naging director siya ng public relations sa isang malaking hotel group. Si Cristina naman ay lumaking isang matalinong bata. Gusto niyang gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang pag-aaral ng abogasya ay sarili niyang desisyon. Gusto niyang makatulong sa negosyo balang araw. Iyan ang buhay na akala ko ay mayroon ako. Iyan ang pangarap na yakap-yakap ko gabi-gabi. Ngunit, nitong mga nakaraang buwan, may kung anong nagbago. Naramdaman ko ang lamig. Ang init ng pagmamahal ni Corazon ay tila unti-unting naglalaho. Palagi siyang nakatutok sa kanyang cellphone. Palagi siyang may dahilan para umalis o gabihin sa pag-uwi. May isang gabi ng Martes na hinding-hindi ko malilimutan. Umuwi ako sa aming bahay sa New Manila. Pagpasok ko, madilim ang buong paligid. Wala si Corazon. Sabi niya ay may emergency raw sa opisina. Wala rin si Cristina dahil may tinatapos na proyekto sa paaralan. Mag-isa akong kumain ng take-out na binili ko sa daan. Masarap ang pagkain, pero bakit tila wala itong lasa? Maya-maya, dumating si Corazon. 9:00 na ng gabi. Pagod daw siya. Pero kahit pagod, bawat 30 segundo ay tinitingnan niya ang kanyang cellphone. Trabaho lang ito, Antonio.
ang tanging sagot niya nang magtanong ako. Pagkatapos niyon, dumiretso na siya sa itaas para matulog. Sinubukan kong intindihin. Sinubukan kong huwag mag-isip ng masama. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang talaga siya. Baka marami lang talagang iniisip. Ngunit ang sakit na maramdamang ang taong kasama mo sa loob ng 25 taon ay nagiging parang estranghero na sa iyo. Pagkalipas ng 1 linggo, habang kami ay nag-aalmusal, binasag ni Corazon ang katahimikan. Nakaalis na si Cristina para pumasok. "Antonio, kailangan nating mag-usap," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Tila ba pinag-isipan niyang mabuti ang bawat salita. Ibinaba ko ang binabasa kong diaryo. Tumingin ako sa kanya. "Tungkol saan, Corazon?" tanong ko. Sabi niya, 54 na taon ka na. Malaki na si Cristina. Sa edad nating ito, bakit pa tayo makikipagsapalaran sa posibilidad ng pagbubuntis? Ayaw ko nang magkaroon tayo ng problema. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang paksang iyon. Hindi naman namin pinag-uusapan ang pagkakaroon ng isa pang anak. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sabi ni Corazon, "Gusto ko sanang magpa-vasectomy ka na para sa ikabubuti nating dalawa, para sa ating kinabukasan." Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng malasakit. Sumagot ako. Hindi ko pa naiisip ang bagay na iyan, pero mabilis siyang sumagot. "Ako, matagal ko na itong iniisip. May kakilala akong napakagaling na doktor, si Dr. Gregorio Villaroman. Marami akong narinig na magandang feedback tungkol sa kanya. Siya ang espesyalista sa mga ganitong procedure." Doon ako nakaramdam ng kaba. Hindi dahil sa operasyon, kundi dahil sa bilis ng kanyang pagkilos. Nakapag-research na siya. May pangalan na agad siyang ibinigay. Tila ba nakaplano na ang lahat bago pa man niya ako kausapin. Tinanong ko siya, "Talagang pinag-aralan mo na ito, ha?" Ngumiti siya ng tipid. Sinuportahan niya ang kanyang mga salita ng mga dahilan na tila lohikal naman. "Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa atin, Antonio. Sige na, subukan mo lang makipagkita sa kanya." Tumingin ako sa asawa ko. Tumingin ako sa babaeng minahal ko ng mahigit 2 dekada. Sa mukhang akala ko ay kabisado ko na gaya ng sarili kong mukha. Sa sandaling iyon, nanaig ang pagtitiwala ko. "Sige," ang sabi ko. Makikipagkita ako sa kanya. Kitang-kita ko ang ligaya sa kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at hinalikan ako sa pisngi. "Salamat, Antonio. Ako na ang mag-aayos ng lahat, kung maibabalik ko lang ang panahon." Kung nakita ko lang ang mga babala na nasa harap ko na pala, ang paraan ng pagpaplano niya. Ang kislap ng ginhawa sa kanyang mga mata nang pumayag ako. Ang katotohanang may pangalan na siya ng doktor bago ko pa man ito maisip. Pero noong oras na iyon wala akong nakitang mali. Ang nakita ko lang ay ang aking asawa, ang ina ng aking anak, ang babaeng kabahagi ko sa aking higaan at sa aking buong buhay. 25 taon. Akala ko ay sapat na iyon para makilala ang isang tao. Akala ko ay sapat na ang 25 taon para masabing matatag ang aming pagsasama. Hindi ko alam na ang lahat ng iyon ay isa lamang palang mahusay na pagpapanggap. Na ang bawat halik at bawat yakap ay bahagi ng isang madilim na plano. Isang plano na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay ang araw ng aking operasyon. Ang araw na iyon, 15 ng Setyembre, Martes. Iyon ang huling araw na naging panatag ang aking puso. Iyon ang araw na ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay gumuho. Ngayon, habang ibinabahagi ko ito sa inyo, ramdam ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Sa ating mga may edad na, ang tiwala ay napakahalaga. Akala natin, ang pamilya ang ating kuta laban sa mundo. Pero paano kung ang mismong kuta mo ang siyang guguho sa iyo? Makinig kayong mabuti. Huwag kayong maging gaya ko na nabulag ng sobrang pagmamahal. Minsan, ang pinakamadilim na lihim ay itinatago sa likod ng pinakamatamis na ngiti. Mag-ingat kayo. Magtiwala, pero mag-ingat. Dahil ang buhay, gaya ng natutunan ko sa mahirap na paraan, ay puno ng mga sorpresang hindi mo kailanman na naising matanggap. Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi ng kwento. Marami pa akong dapat sabihin,
Marami pa tayong dapat matutunan sa masakit na karanasang ito. Nasa loob na ako ng recovery room. Malamig ang paligid. Amoy ng gamot at malinis na linen ang bumabalot sa hangin. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang nawawala ang talab ng anesthesia. Ramdam ko na ang bigat ng aking katawan, ngunit nanatili akong nakapikit, nanatili akong tahimik. Bakit? Dahil sa mga salitang narinig ko sa loob ng operating room. Ang bulong ni Dr. Villaroman. Ang sobreng iyon, ang mga salitang huwag hayaang makita ng asawa niya. Ibig sabihin, huwag hayaang makita ko. Maya-maya, narinig ko ang mahinang yabag ng sapatos. Kilala ko ang tunog na iyon. Ang mga yapak ni Nurse Michelle. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ng aking higaan. Binabantayan niya ang aking heartbeat monitor. Maya-maya pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Corazon, ang aking asawa. Narinig ko ang mahina nilang usapan. Hindi ko maulinigan ang lahat, pero nakita ko sa bahagyang pagmulat ng aking mga mata ang pag-abot. Iniabot ni Nurse Michelle ang isang maliit na puting sobre kay Corazon. Mabilis ang pagkilos nila, parang mga magnanakaw sa gitna ng gabi. Inilagay ni Corazon ang sobre sa loob ng kanyang bag. Pagkatapos noon, lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang noo ko. Hinalikan niya ang aking pisngi. Nararamdaman ko ang lambot ng kanyang labi. Pero sa pagkakataong ito, hindi pagmamahal ang naramdaman ko, kundi kilabot. Isang matinding kilabot. Sabi niya, gising na siya, nurse? Sumagot ang nurse, sandali na lang po ma'am, lalabas na rin ang epekto ng gamot. Sabi ni Corazon, sige, mag-uusap lang kami ni Dr. Villaroman sa consultation room. Pakitawagan na lang ako kapag mulat na siya. Umalis sila. Naiwan akong mag-isa sa silid. Doon ko iminulat ang aking mga mata. Ang kisame ng ospital ay tila umiikot. Ngunit ang isip ko ay malinaw. Razor sharp, ika nga. Kailangan kong malaman kung ano ang laman ng sobreng iyon. Dahan-dahan akong bumangon. Masakit pa ang aking katawan. Kumikirot ang bahaging inoperahan. Pero mas matindi ang kirot sa aking dibdib. Nagpanggap akong kailangang pumunta sa banyo. Inalalayan ako ng isang yugtong nurse na pumasok sa loob ng maliit na palikuran. Nang masiguro kong wala nang nakatingin, lumingon ako sa maliit na bintana ng banyo. Ang bintanang iyon ay nakaharap mismo sa consultation room number 2. Iyon ang silid kung saan naghihintay si Corazon. Nakita ko siya. Nakaupo siya sa harap ng mesa. Nag-iisa. Nakita ko ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito habang kinukuha ang sobre mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito. Binasa niya ang papel sa loob. Inasahan ko na makikita ko ang lungkot. Inasahan ko na makikita ko ang pag-aalala. Pero hindi iyon ang nakita ko. Ang mukha ni Corazon ay nagliwanag. Isang ekspresyon ng matinding ginhawa. Pagkatapos, nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Pero kilala ko ang aking asawa. 25 taon kaming magkasama. Alam ko ang bawat iyak niya. Ang mga luhang iyon ay mga luha ng tagumpay. Para siyang isang taong nanalo sa loto. Para siyang nakawala sa isang mahabang pagkakataon ng paghihintay. Maya-maya, pumasok si Dr. Gregorio Villaroman. Hindi siya umupo sa kanyang upuan sa likod ng mesa. Sa halip, lumapit siya kay Corazon. Umupo siya sa tabi nito. Masinsinan silang nag-uusap. Hindi ko marinig ang boses nila dahil sa kapal ng salamin. Ngunit sapat na ang aking nakikita. Inabot ni Dr. Villaroman ang kamay ni Corazon. Hinawakan niya ito at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang hinlalaki. Marahan niyang hinahaplos ang likod ng palad ni Corazon. Hindi lumayo ang asawa ko. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, hinawakan din niya ang kamay ng doktor. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Hindi ito tingin ng isang doktor sa asawa ng kanyang pasyente. Hindi. Ito ay tingin ng dalawang taong may malalim na ugnayan. Tingin ng dalawang taong nagmamahalan. O marahil, dalawang taong nagkasundo sa isang madilim na balakin. Doon ko naramdaman ang tunay na pagsusuka. Hindi dahil sa anesthesia, kundi dahil sa katotohanang sumampal sa aking mukha. Ang aking asawa, ang aking Corazon, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking kumpanya. Kasabwat siya ng doktor na ito. Napasuka ako sa loob ng toilet bowl.
Ang katawan ko ay nanghihina, pero ang galit sa loob ko ay nagsisimulang mag-alab, isang matinding galit. Lumabas ako ng banyo, maputla ako at nanginginig. Dumating si Nurse Michelle, nag-aalala siya. Sabi niya, Mr. Reyes, okay lang po ba kayo? Bakit kayo bumangon? Tinanong ko siya, nasaan ang asawa ko? Sabi ng nurse. Ma'am Corazon? Umalis po siya sandali. May emergency raw sa trabaho. Babalik na lang daw siya para sunduin kayo makalipas ang 2 oras. Emergency sa trabaho. Isang kasinungalingan na naman. Tumango lang ako. Bumalik ako sa aking higaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako matutulog. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri. May isa lang akong tao na alam kong mapagkakatiwalaan ko sa mundong ito. Tinext ko si Tomas, ang matalik kong kaibigan, ang tanging taong nakakaalam ng aking mga sikreto. Ang sabi ko sa text, Tomas, kailangan kita. May kailangan tayong alamin, ngayon din. Habang nakahiga ako doon, tinitingnan ang puting kisame ng ospital. Isa lang ang nasa isip ko, 25 taon. 25 taon akong nabuhay sa isang panaginip. Isang panaginip na pala itong isang bangungot, ang pag-alaga niya sa akin, ang pagsuporta niya sa negosyo, ang pagiging ina niya kay Christina. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang palabas? Isang mahusay na performance para makuha ang tiwala ko? Bakit? Bakit nila ito ginagawa? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa kapangyarihan? O may mas malalim pa silang dahilan? Sino ba talaga si Dr. Gregorio Villaroman? Bakit tila kilalang kilala siya ni Corazon? Bakit parang may lihim silang usapan na hindi ko dapat malaman? At ang sobrang iyon, ano ang nakasulat sa papel na nagbigay sa asawa ko ng ganoong klaseng ligaya? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan para akong nalulunod sa gitna ng dagat. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na malunod na lang. Lalaban ako. Hahanapin ko ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kapait. Dahil ang taong ninakawan ng tiwala ay ang taong pinakamapanganib kapag nalaman na niya ang totoo. Makinig kayo sa susunod na bahagi. Dahil dito na magsisimula ang tunay na investigasyon. Ang pagtuklas sa isang nakaraan na pilit nilang ibinaon sa limot. Ang lihim ng Atlanta, ang iskandalo ng nakaraan, at ang tunay na pagkatao ng babaeng tinatawag kong asawa. Huwag kayong aalis. Dahil ang hustisya ay nagsisimula pa lamang. 2 araw makalipas ang aking operasyon. 17 ng Setyembre, isang hapon ng Huwebes. Nakaupo ako sa tapat ni Tomas Dalton sa loob ng kanyang maliit at magulong opisina sa itaas ng isang lumang gusali sa Maynila. Magkaibigan na kami ni Tomas simula noong kami ay 12 taong gulang pa lamang. Kung mayroon mang makakahanap ng katotohanan sa mundong ito, alam kong siya iyon. Si Tomas ay dating investigador sa militar. Sanay siya sa lahat ng klaseng krimen. Mula sa pagnanakaw hanggang sa mga kasong hindi kayang lutasin ng ordinaryong pulis. Ang opisina niya ay puno ng mga cabinet, mga basong may mantsa ng kape, at mga mapa na nakapaskil sa dingding. Kahit medyo maayos na ang pakiramdam ko mula sa operasyon, ang isip ko naman ay tila sasabog na. Sabi ni Tomas, Antonio, sabihin mo sa akin ang lahat. Huwag kang maglalampas ng kahit anong detalye. Sinunod ko siya. Ikinwento ko ang narinig kong bulungan sa loob ng operating room. Ang tungkol sa sobre. Ang kaba ni Nurse Michelle. Ang nakita ko sa bintana ng banyo ng ospital. Ang paraan ng pag-abot ng sobre kay Corazon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang haplos ng kamay ni Dr. Villaroman sa aking asawa. Tahimik lang na nakinig si Tomas. Hindi siya sumasabat. Pagkatapos kong magsalita, tumango lang siya. Sabi niya, gusto mong imbestigahan ko ang asawa mo at ang doktor na iyon? Gusto mong malaman kung ano ang laman ng sobre? Sumagot ako. Gusto kong malaman ang totoo, Tomas. Gusto kong malaman kung bakit nagsisinungaling sa akin ang asawa ko. Binigyan ako ni Tomas ng isang babala. Sabi niya, gagawin ko, Antonio, pero kailangan mong maging kalmado sa loob ng bahay niyo. Umarte ka na, parang walang nangyayari. Huwag mong ipapakita kay Corazon na may duda ka na. Mahirap. Napakahirap gawin. Pero kailangan. 48 oras ang lumipas. 19 ng Setyembre, Sabado ng hapon. Tinawagan ako ni Tomas. Bumalik ako sa kanyang opisina. Sa pagkakataong ito, mas marami ng papel sa kanyang mesa.
Mga litrato, mga dokumento, tila hindi natulog si Tomas. Sabi niya, "Maupo ka, Antonio. Marami tayong dapat pag-usapan." Inilatag niya ang mga file sa harap ko. Ang unang pangalan ay Dr. Gregorio Villaroman, 51 taong gulang. Dati siyang nagtrabaho sa Emory University Hospital sa Atlanta, Amerika, noong 2016 hanggang 2019. Sabi ko, Atlanta? Akala ko ay dito lang siya sa Maynila nag-aral. Umiling si Tomas. Umalis siya sa Atlanta noong 2019. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa isang malaking iskandalo. Nasangkot siya sa asawa ng isang pasyente. Pinapili siya ng ospital, mag-resign ng tahimik o harapin ang kasong etika. Kaya bumalik siya dito sa Pilipinas. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ipinakita ni Tomas ang mga financial records ni Villaroman. Mayroon siyang isang penthouse sa BGC na nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Isang halaga na masyadong malaki para sa isang doktor sa kanyang kategorya at ang mga deposit sa kanyang bangko. Regular itong pumapasok. 400,000, 600,000. Palaging nasa ilalim ng limit para hindi mahalata ng mga awtoridad. At ang mga perang ito, nagsimulang pumasok 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, kinuha ni Tomas ang isa pang folder. Mas makapal ito, mas luma. Sabi niya, "Antonio, ito ang kailangan mong makita. Ito ang tungkol sa nakaraan ni Corazon." Binuksan ko ang folder. May isang clipping ng diaryo mula sa Atlanta Journal-Constitution. Agosto ng taong 1977. 26 na taon na ang nakakalipas. Ang headline sa pahina ng social section ay nagsasabing, "Ang kagandahang si Corazon Blackwell ay nag-anunsyo ng pakikipag-isang dibdib kay Dr. Gregorio Villaroman." Napatigil ang paghinga ko. Sa ibaba ng headline ay may isang larawan, si Corazon. 24 na taong gulang pa lamang siya noon. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown. Nakatayo siya sa tabi ng isang lalaking nakatuksedo, si Gregorio Villaroman. Nakayakap ang braso ng lalaki sa baywang ni Corazon. Pareho silang nakangiti sa isang charity gala sa Atlanta. Bulong ko, hindi maaari ito. Sabi niya sa akin ay galing siya sa probinsya sa Pangasinan. Sabi niya ay hindi pa siya kailanman nakakapunta sa ibang bansa bago kami magkita. Sumandal si Tomas sa kanyang upuan. Nagsinungaling siya, Antonio, sa lahat ng bagay. Ipinakita ni Tomas ang timeline na kanyang binuo. Agosto 1997, inanunsyo ang kanilang engagement. Enero 1998, biglang kinansela ang kasal nang walang paliwanag. Marso 1998, naghain ng diborsyo ang totoong asawa ni Villaroman doon sa Amerika dahil sa panloloko niya. At noong Hunyo 1998, biglang naglaho si Corazon sa Atlanta, walang pasabi, walang paalam, nawala na lang siya. At alam niyo ba kung kailan siya lumitaw dito sa Maynila? Ipinakita ni Tomas ang isang artikulo mula sa Manila Business Journal noong Disyembre 1998. Ang headline ay tungkol sa akin. Ang batang tagapagmana na si Antonio Reyes, ang bagong pinuno ng Reyes Development Corporation matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Nandoon ang mukha ko. 28 taon pa lang ako noon. Nakatayo sa harap ng ginagawa naming gusali sa Makati. Sabi ko ng mahina, nakita niya ito. Nakita niya ang artikulong ito. Sumagot si Tomas, higit pa doon, Antonio. Noong Enero 1999, isang babaeng nagngangalang Corazon Blackwell ang kinuha bilang event coordinator para sa isang charity gala. Ang mismong gala kung saan ang kumpanya niyo ang pangunahing sponsor. Doon ko naalala ang gabing iyon. Pebrero 1999, 3 buwan pa lang ang nakakalipas mula nang mamatay si Papa. Punong-puno ako ng lungkot. Nilulunod ko ang sarili ko sa trabaho. At doon ko siya nakilala, si Corazon. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Hawak niya ang isang clipboard. Napaka-profesional niya. Napakainit ng kanyang pakikitungo. Pagkatapos ng gabing iyon, inaya ko siyang mag-dinner. Ngumiti siya at pumayag. Sabi niya sa akin, bago lang siya sa Maynila. Galing daw siya sa probinsya at gusto niya ng bagong simula. Tumango si Tomas. Pinili ka niya, Antonio. Bago pa man kayo magkita, alam na niya kung sino ka. Alam niya ang tungkol sa kumpanya niyo. Alam niya na namatay ang tatay mo.
Alam niya ang tungkol sa malaking pamanang naiwan sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Pinagplanuhan niya akong lahat. Hindi sumagot si Tomas. Hinayaan niya akong namnamin ang sakit. Tinanong ko, at si Villaroman? Nasaan siya noong mga panahong iyon? Sabi ni Tomas. Lumipat si Villaroman sa ibang probinsya sa Pilipinas para magpalamig. Dahan-dahan niyang binuo ang kanyang reputasyon. At noong 2019, noong taong bumalik siya dito sa Maynila at pumasok sa malaking ospital. Doon, nagbago ang lahat. May kinuha pa si Tomas na isang dokumento. Ang aking insurance policy, sabi niya. Antonio, noong Pebrero 2019, binago mo ang iyong life insurance. Mula 10 milyong piso. Ginawa mo itong 200 milyong piso. Naalala mo ba kung bakit? Inisip ko. Si Corazon ang nagmungkahi. Sabi niya. Habang lumalaki si Cristina, habang nag-aaral siya ng abogasya, kailangan namin ng mas malaking proteksyon. May punto naman siya noon, sabi ni Tomas sa mahinang boses. Noong buwan ding iyon, Pebrero 2019, lumipat si Gregory Villaroman dito sa Maynila. Biglang uminog ang mundo ko. 25 taon. 25 taon na siyang nagsisinungaling sa akin. Ang buong pagsasama namin, ang anak namin, ang bahay namin, bawat Pasko, bawat kaarawan. Lahat ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Sabi ni Tomas, Antonio, mayroon pa. At ito ang pinakamasakit sa lahat. Kailangan mong makita ito. Iniabot niya sa akin ang huling folder. Mas makapal ito kaysa sa iba. Natatakot akong buksan ito. Alam kong anuman ang nasa loob. Anito tuluyang sisirain ang lahat ng natitira pang tiwala sa aking puso. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Makinig kayo sa susunod na bahagi. Dahil ang katotohanan ito ang magpapatunay na ang masamang balak ay walang hangganan. Na ang mga taong akala natin ay pamilya natin ay sila palang tunay nating kaaway. Huwag kayong bibitiw. Dahil ang laban para sa hustisya ay kasisimula pa lamang gabi na ng Biyernes, ika-29 ng Setyembre. 10:00 na ng gabi pero tila wala pa akong antok. Nagmamadali akong pumunta sa opisina ni Tomas. Sabi niya sa akin sa telepono, Antonio, kailangan mong makita ito ngayon din. Mas malalim pa ito sa inaakala nating dalawa. Pagpasok ko sa kanyang opisina, tila tumigil ang mundo ko. Para itong eksena sa isang pelikula tungkol sa mga investigador. Ang buong dingding ay puno ng mga papel, mga litrato at mga bank records. May mga pulang sinulid na nagdurugtong sa bawat ebidensya. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang litrato ng aking mukha. Tila hindi natulog si Tomas ng 48 oras. Namumula ang kanyang mga mata, pero ang talim ng kanyang isip ay naroon pa rin. Maraming baso ng kape sa kanyang mesa. Sabi niya, maupo ka muna Antonio. Huminahon ka, dahil ang sasabihin ko sa iyo ay baka hindi kayanin ng puso mo. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa kanya na handa na ako. Handa na akong malaman ang lahat. Inilatag ni Tomas ang mga spreadsheet sa kanyang laptop. Sabi niya, Antonio, tiningnan ko ang lahat ng joint accounts niyo ni Corazon sa loob ng 23 taon. Alam mo ba kung magkano ang kabuuang halaga na palihim niyang kinuha? Umiling ako. Sabi ni Tomas, 27 milyong piso. Halos 27 milyong piso, Antonio. Napatigil ako. Nanlamig ang aking mga kamay. 27 milyong piso? Paano? Bakit hindi ko ito napansin? Ipinakita sa akin ni Tomas ang pattern. Ang bawat pagkuha niya ng pera ay hindi lalampas sa 80,000 piso. Minsan ay 60,000, minsan ay 70. At ang mga label sa bawat transaction, gastos sa bahay, donasyon sa simbahan, pambayad sa tuition ni Cristina. Walang kahina-hinala, walang nakakabahala. Pero kung pagsasamahin mo ang lahat ng iyon sa loob ng mahigit 2 dekada, iyon ay isang napakalaking halaga. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Ipinakita ni Tomas ang isang kumpanya na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong 2019. Ang pangalan? Blackwell Consulting Services. Sabi ko, Blackwell? Iyan ang maiden name ni Corazon. Tumango si Tomas. Tama ka. At alam mo ba kung sino ang nakalistang tagapamahala ng kumpanyang ito?
Isang babaeng nagngangalang Melody Reyes Kaufman, ang kapatid ni Corazon na nakatira sa Davao. Ang kumpanyang ito ay isang shell company, isang kumpanyang walang opisina, walang empleyado. Isa lamang itong lagusan para sa pera. Ang perang kinukuha ni Corazon mula sa aming joint account ay ipinapasok niya sa Blackwell Consulting at mula doon, ililipat ito sa bank account ni Dr. Gregorio Villaroman. Sabi ni Tomas, sa loob ng nakalipas na 2 taon, simula nang bumalik si Villaroman dito sa Maynila, nakatanggap na siya ng mahigit 12 milyong piso mula kay Corazon. Doon ko naramdaman ang tunay na galit. Ang perang pinaghirapan ko. Ang perang bunga ng pawis at puyat para sa kinabukasan ng aming pamilya. Ipinapakain lang pala ng asawa ko sa kanyang kalaguyo. Pero mayroon pang mas masakit. Kinuha ni Tomas ang folder tungkol sa aking kumpanya, ang Reyes Development Group. Sabi niya, Antonio, tiningnan ko ang kasalukuyang halaga ng kumpanya niyo. Matapos ang huli niyong malaking proyekto sa Makati, ang kumpanya niyo ngayon ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. 1 bilyon, sabi ni Tomas. Ngayon, isipin mo ito. Mayroon kang life insurance na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Kung mamatay ka, mapupunta ang lahat ng iyon kay Corazon at ang kumpanya, sa kanya ring ito mapupunta habang hindi pa 25 anyos si Cristina. Napatitig ako sa kawalan. Biglang nagliwanag ang lahat sa aking isipan. Ang mungkahi ni Corazon na dagdagan ang insurance ko noong 2019. Ang mungkahi niya na magpa-vasectomy ako sa doktor na ito. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang plano. Isang napakalaking plano para makuha ang lahat ng sa akin. Sabi ko kay Tomas, parang pinalalaki lang nila ako para katayin, Tomas. Parang isang hayop na inaalagaan hanggang sa tumaba para sa huli ay pakinabangan. Huminga ng malalim si Tomas. Hindi siya umimik dahil alam niyang tama ako. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi ito panginginig sa takot, kundi panginginig sa puot. 25 taon. 25 taon kaming magkasama. Bawat yakap niya sa akin bago matulog. Bawat ngiti niya sa akin tuwing umaga. Lahat ba iyon ay may katumbas na presyo? Habang ako ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw para mapaganda ang aming buhay, siya naman ay abala sa pagbibilang kung magkano ang makukuha niya kapag wala na ako. Tumingin ako sa litrato ni Cristina na nasa wallet ko. Ang aking anak, ang aking nag-iisang kayamanan. Ano ang mangyayari sa kanya kung nagtagumpay sila? Sabi ni Tomas, Antonio, may nakuha kaming email mula sa hidden phone ni Corazon. Gusto mo bang basahin? Kinuha ko ang papel. Sulat ito ni Corazon para kay Villaroman noong nakaraang buwan. Sabi ng sulat, Gregorio, pagod na akong maghintay. Kailan ba matatapos ang lahat? Gusto ko nang makuha ang buhay na matagal nating pinangarap. Pagkatapos nito, ipadala na natin si Cristina sa ibang bansa para mag-aral. Doon na lang siya. Hindi na natin siya kailangang intindihin pa. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ito para sa asawa ko, kundi para sa anak ko, para kay Cristina, ang sariling ina niya. Handa siyang itapon para lang sa pera at para sa isang lalaki, collateral damage. Iyan ang tingin nila sa amin. Mga gamit na maaaring itapon kapag wala ng silbi. Tumayo ako. Tumingin ako kay Tomas. Sabi ko, hindi ako papayag, Tomas. Hindi ko hahayaang makuha nila ang kumpanyang sinimulan ng lolo ko. Hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay ng anak ko. Sabi ni Tomas, ano ang plano mo, Antonio? Tumingin ako sa dingding na puno ng mga ebidensya. Sabi ko, gusto nilang magkaroon ng pagkakataon? Sige, bibigyan ko sila ng pagkakataon. Pero hindi nila alam na sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng baraha. Doon natapos ang aming pag-uusap noong gabing iyon. Lumabas ako ng opisina ni Tomas na may panibagong lakas. Isang lakas na nanggagaling sa isang pusong sobrang nasaktan pero ayaw sumuko, mga lolo at lola. Alam ko ang nararamdaman niyo. Mahirap tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan mo ng lahat ay siya palang sisira sa iyo. Pero tandaan niyo, ang katotohanan ay gaya ng sikat ng araw. Maaari itong matakpan ng ulap sa sandaling panahon, pero darating ang oras na lilitaw at lilitaw pa rin ito. Huwag kayong bibitiw sa susunod na kabanata, dahil dito na natin sisimulan ang pagbuo ng bitag.
Ang bitag na mismong sila ang gagawa para sa kanilang sarili, ang laban para sa pamilya at para sa katotohanan ay lalo pang titindi. Huwag kayong aalis. Marami pa tayong dapat matuklasan. Nasa loob pa rin ako ng opisina ni Tomas. Akala ko ay narinig ko na ang lahat ng masakit na balita. Akala ko ay sapat na ang 27 milyong pisong ninakaw sa akin. Pero mali ako. May mas malalim pa palang sugat na gustong iwan si Corazon sa aking buhay. Inabot sa akin ni Tomas ang isang folder. Sa labas nito ay nakasulat ang pangalan ng isang sikat na laboratorio dito sa Metro Manila. Binuksan ko ito. Ang nakalagay sa loob ay isang paternity test result. Nakalagay doon ang pangalan ko, Antonio Reyes, at ang pangalan ng aking anak, Cristina Reyes. Pagtingin ko sa ilalim. Sa bahagi kung saan nakasulat ang resulta, doon tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakalagay doon ay 0%. 0% probability of paternity. Ang nakasulat na conclusion, si Antonio Reyes ay hindi ang biolohikal na ama ni Cristina Reyes. Nabitiwan ko ang papel. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang aking Cristina, ang aking anak na inalagaan ko sa loob ng 22 taon. Hindi ko ba siya tunay na dugo at laman? Naalala ko nung isinilang siya. Ako ang unang humawak sa kanya. Naalala ko ang bawat gabi na kinakantahan ko siya para matulog. Ang bawat sugat sa tuhod na hinipan ko noong bata pa siya. Ang bawat pagtatapos niya sa paaralan kung saan ako ang nagsabit ng medalya. Lahat ba iyon ay isang malaking kasinungalingan? Sabi ko kay Tomas. Hindi ito totoo, Tomas. Imposible ito. Kasama ko si Corazon nang isilang siya. Alam ko sa puso ko na anak ko si Cristina. Huminga ng malalim si Tomas. Kinuha niya ang papel at tiningnan ako ng diretso sa mga mata. Sabi niya, Antonio, makinig ka sa akin. Ang papel na iyan, ang hawak mo ngayon, ay nakuha ko mula sa nakatagong files ni Corazon sa kanyang cloud storage. Iyan ang resulta na gusto niyang ipakita sa iyo balang araw. Napatigil ako. Gusto niyang ipakita sa akin, sabi ni Tomas. Iyan ay isang peke, Antonio, isang huwad na dokumento. Pinagawa iyan ni Dr. Villaroman para sirain ang tiwala mo, ang plano nila. Kapag nagsimula ka ng magtanong tungkol sa kanilang relasyon, ipapakita nila ang papel na ito para isipin mo na niloko ka na simula't simula pa lang, para lumayo ka kay Cristina, para mawalan ka ng kakampi sa sarili mong bahay. Naramdaman ko ang bahagyang ginhawa, pero nandoon pa rin ang duda. Paano kung totoo ang papel na iyon? Paano kung hindi nga ako ang ama? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, inilabas ni Tomas ang isa pang sobre, isang asul na sobre. Sabi niya, alam kong mag-aalala ka, Antonio, kaya noong nakaraang linggo, habang natutulog si Cristina sa inyong bahay. Kumuha ako ng sample ng kanyang buhok. Gumawa ako ng sarili nating test. Sa isang laboratorio na ako mismo ang pumili. Isang laboratorio na hindi nila kayang bayaran o kontrolin. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang asul na sobre. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Pagtingin ko sa resulta, nandoon ang mga numero. 99.9%. 99.9% ang konklusyon. Si Antonio Reyes ang biolohikal na ama ni Cristina Reyes. Napahagulgol ako sa iyak. Napaupo ako sa sahig ng opisina ni Tomas. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng pasasalamat. Si Cristina ay anak ko. Siya ay tunay na Reyes. Walang sino man ang makakapag-alis niyan sa akin. Ngunit kasunod ng pasasalamat ay ang matinding galit. Galit para kay Corazon. Paano nagagawang gawin ito ng isang ina? Ang gamitin ang sariling anak para sirain ang asawa? Ang magsinungaling tungkol sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao? Sabi ni Tomas, Antonio, kailangan mong makita ang mas malalim na plano nila. Hindi lang ito tungkol sa paninira sa inyong dalawa. Ito ay tungkol sa proteksyon nila. Kapag naniwala ka na hindi mo anak si Cristina, mas madali nilang makukuha ang kumpanya. Mas madali kang mapapaalis sa eksena. Doon ko naalala ang email na nabasa ko kanina. Ang email kung saan tinawag ni Corazon ang aming anak na collateral damage. Collateral damage. Pinsalang hindi sinasadya. Isang bagay na pwedeng isakripisyo para sa mas malaking mithiin.
Iyon ang tingin ni Corazon sa sarili niyang anak. Isang kasangkapan, isang sagabal, isang bagay na pwedeng ipatapon sa Switzerland kapag nakuha na nila ang perang gusto nila. Sabi ko kay Tomas, "Wala siyang puso, Tomas. Hindi ko alam kung sino ang babaeng ito na pinakasalan ko. Hindi siya ang Corazon na kilala ko." Sabi ni Tomas, "Ito ang tunay na siya, Antonio. Ang babaeng nakita mo noong 1999 ay isang karakter lamang na kanyang ginampanan. Isang maskara. Ngayong nakuha na niya ang gusto niya. Ngayong malapit na ang katapusan ng kanyang plano, unti-unti nang nahuhulog ang maskarang iyon." Naisip ko si Christina. Kasalukuyan siyang nag-aaral para sa bar exam. Puno siya ng pangarap. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng ito? Paano ko ipapaliwanag na ang kanyang ina ay balak siyang itapon na parang basura? Naramdaman ko ang paninigas ng aking panga. Ang aking mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sabi ko, "Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon, Tomas. Maaaring ninakawan nila ako ng pera. Maaaring ninakawan nila ako ng tiwala. Pero hinding-hindi ko hahayaang manakaw nila ang anak ko." Sabi ni Tomas, "Iyan ang kailangan nating gawin, Antonio. Kailangan nating maging maingat. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na makakapagbigay sa kanila ng babala. Hayaan mo silang mag-isip na nagtatagumpay sila. Hayaan mo silang mag-isip na ikaw pa rin ang madaling linlangin na Antonio." Tumango ako. Mahirap, napakahirap na makita si Corazon gabi-gabi. Ang makatabi siya sa higaan, ang makasabay siya sa hapagkainan, ang makita ang kanyang ngiti na alam ko na ngayong puno ng lason. Pero gagawin ko ito para kay Christina. Lalaban ako, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ama. Isang amang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak, mga kaibigan, mga lolo at lola. Alam ko ang sakit na nararamdaman nyo habang nakikinig. Ang pagtataksil ng asawa ay masakit, pero ang gamitin ang sariling anak sa isang masamang balak, iyon ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Tandaan nyo ito. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Ang katotohanan ay laging mananaig. Maaari nilang pekein ang mga dokumento, maaari nilang pekein ang mga luha, pero hindi nila kailanman mapapake ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Manatili kayong nakikinig sa susunod na kabanata. Dahil doon nyo makikita kung paano ko unti-unting sisirain ang sapot na kanilang ginawa. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Huwag kayong aalis, dahil ang hustisya ay malapit na. At ang katotohanan ay mas higit pa sa anumang halaga ng pera. 13 ng Oktubre, isang gabi ng Biyernes. Handa na ang lahat. 2 linggo kaming naghanda ni Tomas. 2 linggo akong nagpanggap bilang isang mapagmahal at masunuring asawa. 2 linggo ng pagtulog sa tabi ng isang babaeng lihim na nagnanais ng aking kamatayan. Naging maingat at metodikal ang aming paghahanda. Hindi kami pwedeng magkamali. Noong 13 ng Oktubre, 2:00 ng madaling araw, pinasok namin ang penthouse ni Dr. Villaroman sa BGC sa tulong ni Mike, ang building maintenance supervisor na may kailangang bayarang utang. Nakapasok kami ng walang nakakaalam. Binayaran namin si Mike ng 17,000 piso, 5 para sa kanyang bulsa at 12 para pambayad sa kanyang mga utang. Hindi na siya nagtanong. Hindi na niya gustong malaman kung ano ang ginagawa namin doon. Naglagay kami ng 4 na kamera. Sa sala, sa kwarto, sa kusina, at sa hallway. Naglagay din kami ng mga audio devices sa loob ng mga AC vents. Ang lahat ng ito ay nakastream mismo sa surveillance van ni Tomas. At ngayon, narito na kami. Nakaupo sa loob ng van sa isang madilim na sulok ng parking lot sa BGC. Kasama namin si Detective Morrison, isang matikas na pulis na matagal nang nagmamanman kay Villaroman. Sabi ni Detective Morrison, "Kailangan nating marinig ang mismong plano ng pagpatay. Hindi pwedeng pahiwatig lang. Kailangan ay malinaw na intensyon." Sabi ko, "Huwag kayong mag-alala. Ramdam ko na ang pagmamadali ni Corazon. Ngayong gabi, sasabihin nila ang lahat."
Alas 5:30 ng hapon. Tinawagan ko si Corazon mula sa aking opisina. Sabi ko sa kanya, "Honey, gagabihin ako sa trabaho. May meeting ako sa isang kliyente tungkol sa proyektong itatayo natin sa Quezon City. Baka alas 11 na ako makauwi." Narinig ko ang kislap sa kanyang boses. Masyadong masaya, masyadong sabik. Sabi niya, "Sige, Antonio, walang problema. Magpapahinga na lang ako dito sa bahay. Manunood siguro ng pelikula. Alam ko ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya para ituloy ang kanilang plano. Alas 6:45. Nakita namin sa monitor ang kotse ni Corazon na pumasok sa parking garage ng BGC. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita namin siya sa kamera sa loob ng penthouse. May sarili siyang susi. Siyempre, may sarili siyang susi sa bahay ng kanyang kalaguyo. Sinalubong siya ni Villaroman. Nagyakap sila. Hindi ito yakap ng magkaibigan. Ito ay yakap ng dalawang taong uhaw sa isa't isa at uhaw sa perang makukuha nila mula sa akin. Sabi ni Tomas, "Antonio, okay ka lang ba?" Tumitig ako sa monitor. Sabi ko, tumigil na ang pagmamahal ko sa kanya noong narinig ko ang usapan nila sa ospital. Ang nakikita ko na lang ngayon ay dalawang kriminal. Inayos ni Detective Morrison ang audio. Nagsimula nang mag-usap ang dalawa habang umiinom ng alak. Noong una ay mga balitang ordinaryo lang. Pero maya-maya, inilapag ni Corazon ang kanyang baso. Nagbago ang kanyang mukha, sabi ni Corazon. "Gregorio, gaano pa ba katagal ito? Pagod na akong magpanggap, pagod na akong makisama sa isang lalaking hindi ko naman gusto." Naging malinaw ang boses ni Villaroman sa aming headphones. Sabi niya, "Huminahon ka, mahal ko. Malapit na tayo sa huli. Ang mga medical records ay maayos na. Ang mga komplikasyon sa surgery niya ay dokumentado na sa ospital." Tinanong ni Corazon, "Anong klaseng sandali ba ang hinihintay natin? Isang aksidente? Talaga bang gagawin natin iyon?" Sumagot si Villaroman nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Sabi niya, "Hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano. Ang mga construction site ay mapanganib na lugar. Isang lalaking 54 na taong gulang na may komplikasyon sa surgery. Nagtatrabaho ng mahabang oras sa ilalim ng stress. Isang pagkakamali, isang pagkahulog, o isang atake sa puso dahil sa sobrang pagod. Lahat ng iyon ay magiging kapani-paniwala." Napatigil ako sa paghinga. Ang construction site, ang lugar kung saan ko ibinuhos ang aking buhay, ang lugar na binuo ng aking ama at lolo. Doon nila balak tapusin ang buhay ko, tinanong ni Corazon. "Paano ang autopsy? Paano kung mag-imbestiga ang mga pulis?" Tumawa ng mahina si Villaroman, sabi niya. "Ipapakita ng autopsy ang eksaktong isinulat ko sa record. Surgical trauma, stress sa system, komplikasyon mula sa vasectomy. Pipirmahan ng medical examiner ang report nang walang pagdududa. Nakita namin sa monitor ang pagliwanag ng mukha ni Corazon," sabi niya. "Sigurado ka nagagana ito. Ang insurance ng kumpanya niya ay magbabayad at ang 200 milyong piso na life insurance. Makukuha natin ang lahat." Nagsimulang mag-compute si Villaroman, sabi niya. "Sa pagitan ng workers' compensation at ng insurance mo, makakakuha ka ng mahigit 50 milyong piso. At kung ibebenta natin ang Reyes Development Group, aabot tayo sa mahigit 1 bilyong piso." Tumawa si Corazon. Isang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Sabi niya, "Sa wakas, pagkatapos ng 25 taon, makukuha na natin ang hustisya para sa atin," sabi ni Villaroman. "Ito ang nararapat para sa atin. Ang ginawa nila sa atin sa Atlanta, ang pagpapahiya ng nanay mo. Ang pagsira ni Elizabeth sa karir ko, ito na ang bayad sa lahat." Tinanong ni Corazon, "Paano si Cristina?" Nagtatanong na siya. Napapansin niya na tila malayo ako. Sumagot ang doktor ng may malamig na tinig. Sabi niya, "Ano ang pakialam ko sa kanya? Hindi ko siya anak. At sa emosyonal na aspeto, hindi rin naman siya gaanong malapit sa ama niya. Dahil laging nasa trabaho si Antonio, magluluksa siya ng sandali. Tapos makakalimutan din niya." Dugtong pa ni Corazon. "Ipadala na lang natin siya sa boarding school sa Switzerland.
Bigyan natin siya ng maliit na trust fund para manahimik. Siya ay collateral damage lang. Kailangan ito para magtagumpay tayo. Masasanay din siya. Ang mga bata ay mabilis makalimot, sabi ni Villaroman. Tama. Sa oras na mag-25 anyos siya para makuha ang parte niya, nandoon na tayo sa ibang bansa, sa isang lugar na walang extradition. Hindi na niya tayo mahahanap kailanman. Nanginig ang aking mga kamao. Ang aking Christina, ang aking munting prinsesa. Balak nilang itapon na parang basura. Balak nilang sirain ang kanyang buhay para lamang sa kanilang luho. Sa loob ng van, naging mabigat ang katahimikan. Tumingin sa akin si Detective Morrison. Hawak na niya ang kanyang radio, sabi niya. Sapat na ito, malinaw na ang sabwatan para pumatay. Tinatawagan ko na ang backup, sabi ko. Sandali lang, hayaan nating matapos. Gusto kong marinig ang lahat ng kanilang kasamaan. Nakinig pa kami ng 2 minuto. Pinag-uusapan na nila ang kanilang mga bakasyon, ang mga bagong pangalan na gagamitin nila, ang mga malalayong isla na pupuntahan nila. Pagkatapos noon, ibinigay na ni Detective Morrison ang hudyat, sabi niya sa radio. Lahat ng units. Ito si Morrison. Pasok. Pasok na. Sumakay kami sa elevator patungo sa ika-24 na palapag. Kasama ko si Tomas, si Morrison, at 4 na unipormadong pulis. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, pero ang aking mga kamay ay matatag. Alas 7:35 ng gabi. Kumatok si Morrison sa pinto ng penthouse, sabi niya. Dr. Villaroman, mga pulis ito, buksan ang pinto, katahimikan. Pagkatapos ay narinig namin ang mga bulungan sa loob. Kumatok muli si Morrison ng mas malakas. Sabi niya, mayroon kaming search warrant. Buksan ang pinto kung hindi ay gigibain namin ito. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Villaroman. Nakasuot ng casual na damit. Sinusubukan niyang magmukhang kalmado. Sabi niya, mga opisyal, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Detective Morrison. Dr. Gregorio Villaroman, inaaresto ka namin sa kasong conspiracy to commit murder, medical fraud, at insurance fraud. Agad na pinusasan si Villaroman habang binabasa ang kanyang mga karapatan. Maya-maya ay lumitaw si Corazon mula sa loob ng kwarto. Sabi niya, Gregorio, anong nangyayari? Napatigil siya nang makita niya akong nakatayo sa hallway. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Sabi niya, Antonio, anong ginagawa mo dito? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang babaeng minahal ko ng 25 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdaman kundi lamig. Sabi ko, tapos na ang lahat, Corazon. Lahat ng mga plano niyo. Lahat ng mga kasinungalingan niyo. Lumapit ang isang opisyal. Sabi niya, Corazon Reyes, inaaresto ka sa kasong conspiracy to commit murder, fraud, at money laundering. Nagsimulang sumigaw si Corazon habang pinupusasan siya. Sabi niya, hindi niyo pwedeng gawin ito. Si Christina ay anak ko. Lumapit ako sa kanya ng bahagya. Sabi ko sa mahinang boses, si Christina ay anak ko, tunay kong anak. Ang DNA test na ipinakita mo sa akin, peke iyon. Gaya ng lahat ng bagay tungkol sa iyo, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa DNA test, sabi ni Villaroman. Tumahimik ka, Corazon. Pero huli na ang lahat, sabi ko muli. Nahanap ko ang pangalawang cellphone mo. Nahanap ko ang mga emails niyo. Nahanap ko ang shell company mo at ang kapatid mo. Nahanap ko ang lahat. Napalitan ng galit ang takot sa kanyang muka. Sabi niya, hayop ka, akala mo ba ay napakagaling mo? Sumagot ako. Hindi ako magaling, Corazon. Ako lang ang lalaking nagtiwala sa iyo sa loob ng 25 taon. Ang lalaking nagbigay sa iyo ng lahat. At ang lalaking binalak mong patayin para sa pera. Habang inilalabas nila siya patungo sa elevator. Sumisigaw pa rin siya. Sabi niya, hinding-hindi ka mapapatawad ni Christina. Kamumuhian ka niya. Sumagot ako, marahil, pero mananatili siyang buhay. At balang araw, malalaman din niya ang katotohanan. Hinawakan ni Morrison ang braso ko. Sabi niya, inaaresto na rin ang kapatid mo sa Davao ngayon din. Tapos na silang lahat. Nang lumabas ako ng gusali noong gabi na iyon,
Nakaramdam ako ng matinding ginhawa. Ang katarungan ay malapit na. Pero alam ko na hindi pa ito ang dulo. May isa pang laban na kailangan kong harapin. Ang pinakamahirap na laban sa lahat, ang pagharap sa aking anak. Ang pagpapaliwanag sa kanya kung bakit ang kanyang ina ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Huwag kayong aalis dahil ang susunod na kabanata ay ang pinakaemosyonal na bahagi ng ating kwento, ang laban para sa puso ng aking anak. Makinig kayo. Dahil ang katotohanan ay laging may kaakibat na sakripisyo, 13 ng Oktubre. Isang gabi ng Biyernes na hinding-hindi ko malilimutan habang ako ay nabubuhay. Ito ang gabi kung kailan ang 25 taon ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nasa loob pa rin kami ng surveillance van sa labas ng gusali sa BGC. Kasama ko si Tomas at si Detective Morrison. Nakatitig kaming lahat sa monitor. Ang ingay ng radyo ng pulis ay mahina lang, pero ang boses ni Corazon at ni Dr. Villaroman sa aking headphones ay malakas at malinaw. Narinig namin ang lahat, ang bawat detalye ng kanilang plano na patayin ako sa construction site, ang bawat pagkukuwenta nila sa perang makukuha nila, ang 200 milyong piso mula sa aking insurance, at ang mahigit 1 bilyong piso mula sa pagbebenta ng aking kumpanya. Narinig ko ang tawa ni Corazon. Ang tawang iyon, na dati ay tunog ng musika sa aking mga tainga. Ngayon ay tunog na ng kamatayan, sabi ni Detective Morrison. Sapat na ito, Antonio. Mayroon na tayong malinaw na ebidensya ng sabwatan. Ibinaba ni Morrison ang kanyang radio. Nagbigay siya ng maikling utos sa kanyang mga tauhan. Lahat ng units. Pasok na. Go, go, go. Naramdaman ko ang pag-akyat ng elevator. Mabilis. Tila lumilipad kami patungo sa ika-24 na palapag. Sa bawat segundo, naaalala ko ang bawat sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Ang bawat pagtitiis ko sa trabaho para mabigyan si Corazon ng marangyang buhay. Naisip ko, ganito ba talaga ang halaga ng buhay ko sa kanya? Pera lang ba talaga ang nakikita niya sa akin? Pagdating sa harap ng pinto ng penthouse, naging tahimik ang lahat. Inihanda ng mga pulis ang kanilang mga gamit. Kumatok si Detective Morrison ng napakalakas. Sabi niya, Dr. Villaroman, buksan ang pinto. Pulis ito. Mayroon kaming warrant. Katahimikan mula sa loob. Alam kong nagkukumahog na sila doon. Alam kong nanginginig na sila sa takot. Kumatok muli ang mga pulis. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Dr. Gregorio Villaroman. Nakasuot siya ng pangbahay na damit. Sinusubukan niyang maging kalmado. Sinusubukan niyang magpanggap na wala siyang alam. Sabi niya, ano ang ibig sabihin nito, officer? Bakit kayo nandito? Hindi siya pinatapos ni Detective Morrison. Agad siyang itinulak ng mga pulis at pinadapa sa sahig. Narinig ko ang tunog ng posas. Isang tunog na nagbigay sa akin ng matinding ginhawa. Sabi ni Morrison, Gregorio Villaroman, inaaresto ka sa kasong conspiracy to commit murder, medical fraud, at falsification of documents. Mayroon kang karapatang manahimik. Maya-maya, lumabas si Corazon mula sa kwarto. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit. Hawak pa niya ang kanyang baso ng alak. Nang makita niya ang mga pulis, napatigil siya. At nang makita niya ako, napatitig siya ng matagal. Nawalan siya ng kulay. Para siyang nakakita ng multo. Sabi niya sa nanginginig na boses, Antonio, anong ginagawa mo dito? Bakit ka kasama ng mga pulis? Lumapit ako sa kanya. Mabagal, direkta ang tingin sa kanyang mga mata. Sabi ko, huli na ang lahat, Corazon. Narinig namin ang lahat. Ang tungkol sa aksidente sa construction site, ang tungkol sa insurance ko, ang tungkol sa pagsira mo sa relasyon namin ni Cristina. Nagsimulang umiyak si Corazon. Pero alam ko na, hindi ito iyak ng pagsisisi. Iyak ito ng isang taong nahuli sa kanyang masamang gawain. Sabi niya, Antonio, hindi totoo iyan. Nililin lang ka lang nila. Mahal kita. Ginagawa ko lang ito para sa atin. Tumawa ako ng mahina.
Isang tawa na puno ng pait. Sabi ko, mahal mo ako? Mahal mo ako? Kaya balak mo akong patayin? Mahal mo ako? Kaya tinawag mo ang anak natin na collateral damage? Nang marinig niya ang salitang collateral damage. At napatigil siya. Alam niya na narinig ko ang bawat salita nila ni Villaroman. Lumapit ang isang babaeng pulis. Pinusasan din siya. Sabi ng pulis, Corazon Reyes, sumama ka sa amin sa istasyon. Sumigaw si Corazon. Nagwala siya. Sabi niya, hinding-hindi ka mananalo, Antonio. Akin ang kumpanyang iyan. Ako ang asawa mo. Sabi ko sa kanya bago siya ilabas ng pinto. Nahanap na namin ang pangalawang phone mo, Corazon. Nahanap na namin ang mga bank accounts mo sa Davao kasama ang kapatid mo. Tapos na ang panloloko nyo. Habang inilalabas sila sa hallway, nakita ko ang mukha ni Villaroman. Wala na ang kagalang-galang na doktor. Ang tanging nandoon na lang ay isang kriminal na takot sa kanyang kinabukasan. Naiwan kami ni Tomas sa loob ng penthouse. Tumingin ako sa paligid. Ang marangyang bahay na ito na binili mula sa perang ninakaw sa akin. Ang bawat gamit dito ay simbolo ng pagtataksil. Sabi ni Tomas, ayos ka lang ba, kaibigan? Huminga ako ng malalim. Sabi ko, sa wakas, Tomas, sa wakas. Natapos na ang 25 taon na pagpapanggap. Pero masakit pa rin. Masakit malaman na ang buhay ko ay isang malaking kasinungalingan, sabi ni Tomas. Hindi lahat, Antonio, ang pagmamahal mo sa anak mo, ang pagpapatakbo mo sa kumpanya, iyon ay totoo. At iyon ang magliligtas sa iyo. Nang lumabas kami ng gusali. Marami ng tao sa paligid. Maraming kamera. Maraming balita. Pero wala akong pakialam sa kanila. Ang tanging iniisip ko lang ay ang aking anak, si Cristina. Paano ko ito sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na ang kanyang ina ay nasa likod na ngayon ng mga rehas? Alam ko na ang susunod na mga araw ay magiging mahirap. Ang mga pulis ay magsasagawa ng mas malalim na investigasyon. Ang mga abogado ay magsisimulang maghain ng mga kaso. Ang kumpanya ay magkakaroon ng iskandalo. Pero hindi ako natatakot dahil sa wakas, hawak ko na ang katotohanan, mga lolo at lola. Mga kasama ko sa pakikinig. Ang hustisya ay maaaring mabagal. Maaari itong dumaan sa mahabang proseso. Pero tandaan nyo, ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang bawat patak ng luha ng mga taong inaapi. Ang gabing iyon ay naging simula ng aking paglaya. Paglaya mula sa isang relasyong puno ng lason. Paglaya mula sa isang buhay na nakatali sa kasinungalingan. Makinig kayo sa susunod na kabanata dahil doon nyo makikita ang pinakamahirap na bahagi, ang pagbawi sa tiwala ng aking anak. Ang pagbuo muli ng aming pamilya mula sa mga abo ng trahedyang ito. Huwag kayong bibitiw. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen, ito ay tungkol sa pag-asa at sa muling pagbangon. Hustisya. Sa wakas, nakamit na natin ang hustisya hanggang sa susunod na bahagi. Mag-ingat po tayong lahat, 2 buwan. 80 araw na ang lumipas. Para kay Antonio, ang bawat araw na iyon ay tila isang mahabang taon ng paghihirap. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay hindi ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Isang katahimikan na puno ng puot at hindi pagkakaunawaan. Mula nang mangyari ang gabing iyon, ang gabing kinuha siya ng mga pulis dahil sa mga maling paratang, nagbago ang lahat. Ngunit hindi ang rehas ng kulungan ang pinakamasakit para kay Antonio. Hindi rin ang lamig ng semento o ang kawalan ng katiyakan sa kanyang kaso. Ang pinakamatalim na saksak sa kanyang puso ay ang tingin ng sarili niyang anak, ang kanyang mahal na si Cristina. Nakaupo si Antonio sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang basong tubig na tila wala siyang lakas na inumin. Naririnig niya ang mga yabag ni Cristina sa labas ng kwarto. Dati, ang mga yabag na iyon ay hudyat ng kagalakan. Tatakbo ang bata, yayakap sa kanya, at magtatanong kung anong pasalubong niya. Ngayon, ang mga yabag na iyon ay mabilis, tila nagmamadaling lumayo.
Tila ba ang hangin na nilalanghap ni Antonio ay marumi para sa kanyang anak? Alam ni Antonio ang dahilan. Alam niyang gabi-gabi ay kinakausap ni Elena ang kanyang asawa, si Cristina. Naririnig niya ang marahan ngunit mapait na tinig ni Elena mula sa kabilang silid. Ang tatay mo, Cristina, niloko niya tayo. Ang perang dapat ay para sa pag-aaral mo. Inubos niya sa sarili niyang interes. Kasalanan, panlilinlang, traidor. Iyan ang mga salitang itinatanim ni Elena sa isipan ng bata. At sa loob ng 2 buwan, ang mga binhing iyon ay tumubo at naging isang mataas na pader sa pagitan ng mag-ama. Isang hapon, sinubukan ni Antonio na lapitan ang anak sa kusina. Nakatalikod si Cristina, naghuhugas ng pinggan. "Anak," tawag niya. Napakaingat ng kanyang boses, parang natatakot na baka mabasag ang anumang natitirang ugnayan nila. "Anak, baka gusto mong kumain? Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang." Hindi lumingon si Cristina. Tumigil lang siya sandali sa paggalaw, pagkatapos ay muling nagpatuloy. "Busog na po ako," maikli at malamig na sagot ng dalaga. "Cristina, kailangan nating mag-usap. Alam kong marami kang naririnig, pero sana pakinggan mo rin ang panig ko." Dito na humarap si Cristina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa kanyang ama, ay puno na ngayon ng luha at puot. "Ang panig nyo? Aling panig, tay? Ang panig na kinuha kayo ng mga pulis sa harap ng mga kapitbahay? O ang panig na hanggang ngayon ay hindi nyo maipaliwanag kung nasaan ang 50,000 piso na nawala sa ipon natin?" 50,000 piso. Isang malaking halaga. Sa isip ni Cristina, iyon ang perang ninakaw ni Antonio. Hindi niya alam na ang perang iyon ay ginamit ni Elena sa sarili nitong utang at ang lahat ay ibinintang lamang sa kanyang ama. Gusto sanang sumigaw ni Antonio. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na, "Ang nanay mo ang kumuha ng pera, Cristina. Ang nanay mo ang nagsinungaling." Ngunit hindi niya kaya. Sa kabila ng lahat, ayaw niyang sirain ang imahe ng ina sa mata ng anak. Ayaw niyang makita ang anak na nadudurog ang puso dahil sa katotohanang ang mismong nagluwal sa kanya ang siyang nagkanulo sa kanila. Kaya, nanahimik siya. At ang pananahimik na iyon ay itinuring ni Cristina na pag-amin ng kasalanan. Lumipas ang mga araw. Pakiramdam ni Antonio ay unti-unti siyang nagiging anino sa sarili niyang tahanan. Isang gabi, habang nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin na pagtanto niya ang isang bagay. Hindi sapat ang salita. Hindi sapat ang pakiusap. Kinuha niya ang isang lumang panulat at ilang pirasong papel. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Nagsimula siyang sumulat, "Mahal kong Cristina," ang simula ng liham. Hindi ito isang liham ng pagmamakaawa, hindi ito liham ng galit. Ito ay isang liham ng isang ama na handang maghintay. Isinulat niya ang lahat ng alaala nila, mula noong unang beses na natuto itong maglakad, hanggang sa mga hapon na sabay silang kumakain ng halo-halo sa kanto. Isinulat niya ang tungkol sa sakripisyo. Isinulat niya ang tungkol sa katotohanan, ngunit sa paraang hindi mapanghusga. At sa huling bahagi ng sulat, naglagay siya ng isang susi ng maliit na drawer sa kanyang bodega. "Anak," sulat niya. "Sa loob ng drawer na iyon, makikita mo ang lahat ng resibo. Makikita mo ang mga dokumento mula sa bangko. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung ano ang totoo. Hahayaan ko ang mga papel na iyon ang magsabi sa iyo. Basahin mo ang mga petsa, tingnan mo ang mga pirma. At kapag handa ka na, nandito lang si tatay." Maaga pa kinabukasan, iniwan ni Antonio ang sobre sa ibabaw ng hapagkainan katabi ng kape ni Cristina. Hindi siya naghintay na magising ang anak. Lumabas muna siya ng bahay upang maglakad-lakad sa parke upang bigyan ng puwang ang dalaga. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno ng nara, nararamdaman ni Antonio ang bawat tibok ng kanyang puso. Masakit, napakasakit isipin na kailangan pang dumaan sa ganitong uri ng pagsusulit ang kanilang pagmamahalan. Ngunit may tiwala si Antonio. May tiwala siya sa kanyang anak. Naniniwala siya na sa dulo ng lahat, ang katotohanan ay parang sikat ng araw sa madaling araw. Hindi ito maaaring ikubli ng kahit na anong kapal ng ulap. Sa loob ng bodega, sa dilim at alikabok, naroon ang mga patunay.
ang mga resibo ng bayad sa utang na pinirmahan ni Elena, ang mga sulat mula sa mga taong pinagkakautangan nito na nagpapatunay na si Antonio ang sumalo sa lahat kahit na wala siyang kinalaman. 2 buwan ng pagtitiis, 2 buwan ng pangungutya. Umupo si Antonio sa isang bangko sa parke. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin. Anak, sana ay buksan mo ang sobreng iyon. Sana ay bigyan mo ng pagkakataon ang iyong puso na makita ang totoo. Hindi niya pinilit ang anak. Hindi niya ito kinompronta. Alam ni Antonio na ang pinakamahalagang aral na matututunan ni Cristina ay ang matutong kumilatis sa pagitan ng bulong ng kasinungalingan at ng tahimik na tinig ng katotohanan. Ang pag-ibig ng isang ama ay hindi laging kailangang maingay. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang mahabang liham, isang susi, at isang pasensyang walang hanggan. Sa malayo, narinig niya ang kampana ng simbahan, isang tunog na tila nagbibigay ng pag-asa. Alam niya, pag-uwi niya mamaya, maaaring hindi pa rin siya kausapin ni Cristina. Maaaring hindi pa rin siya yakapin nito. Ngunit ang mahalaga, na ibigay na niya ang lahat ng kailangan ng anak upang makalaya sa kulungan ng maling hinala. Ang natitira na lamang ay ang maghintay at ang patuloy na magmahal kahit mula sa malayo. Dahil sa dulo ng bawat sakit, ang pamilya ay pamilya pa rin. At ang isang ama, kahit gaano pasaktan, ay hinding-hindi tatalikod sa kanyang anak. Ang hapdi ng pagkakalayo ay pansamantala lamang dahil ang katotohanan ay may sariling paraan upang paglapitin muli ang dalawang pusong nagkawalay. Huminga ng malalim si Antonio, ngumiti siya ng bahagya sa kabila ng luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Hindi dahil natapos na ang problema, kundi dahil alam niyang ginawa na niya ang tama, at ang tama, kahit gaano pa katagal, ay palaging nagtatagumpay. Isang gabi. Habang ako ay mag-isang nakaupo sa sala, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang pinto na hindi ko kailanman nilak dahil lagi akong umaasa na babalik ang aking anak. At sa gitna ng dilim, tumayo si Cristina. Ang kanyang mga mata ay mapula, punong-puno ng luha. Sabi niya sa akin, "Tay, patawad. Patawad dahil hindi ako naniwala sa iyo. Pinili ko si Mama, pero mali ako." Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon sa gitna ng sala, sabay kaming nag-iyakan. Sinabi ko sa kanya na walang dapat ipagpatawad. Ang mahalaga ay narito na siya. Ang mahalaga ay ligtas siya. Ikinwento ni Cristina ang nangyari sa kulungan. Noong hinarap niya si Corazon, doon niya nakita ang tunay na mukha ng kanyang ina. Wala nang mapagmahal na nanay, ang nandoon na lang ay isang babaeng galit sa mundo. Isang babaeng umamin na ang lahat, pati ang pagmamahal sa amin, ay bahagi lang ng isang malaking plano para sa pera. Sabi ni Corazon sa kanya, Antonio was an easy target. Isang madaling biktima, ang sakit. Ang sakit marinig na ang 25 taon niyo ay tinawag lang na isang laro. Dumating ang araw ng paghatol. Sa loob ng korte sa Quezon City, narinig namin ang pinal na desisyon. Si Dr. Gregorio Villaroman ay nahatulan ng 25 taon na pagkabilanggo. Si Corazon naman ay 18. Ang katarungan ay nakamit na rin sa wakas. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ngayon, nakatayo ako kasama si Cristina sa rooftop ng aming bagong gusali sa Makati. Ang Reyes Development Group ay mas matatag na ngayon. Nagkakahalaga na ang aming kumpanya ng mahigit 1 bilyon at 500 milyong piso. Pero alam niyo ba kung ano ang natutunan ko? Hindi ang pera ang pinakamahalagang pamana. Hindi ang mga gusaling itinayo ko. Ang tunay na pamana ay ang katotohanan, ang integridad, at ang tapat na pagmamahal sa pamilya. Tiningnan ko ang aking anak. Sabi ko sa kanya, Cristina, balang araw. Ang lahat ng ito ay mapupunta sa iyo. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang ang pera ang maghari sa puso mo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Lagi. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Sabi niya, Opo tay, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Mga kaibigan, mga lolo at lola, dito nagtatapos ang aking kwento.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay naging babala ito sa inyo. Magtiwala. Pero huwag magbulag-bulagan. Ang katotohanan ay laging mananaig sa huli. At ang Diyos ay laging nariyan para sa mga taong naglalakad sa katuwiran. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Lagi po nating tandaan, ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahalan ng pamilyang walang itinatagong lihim. Paalam po sa inyong lahat.